Ang kwintas ay dumulas mula sa kanyang palad. Clink! Ang mahinang tunog ng pagbagsak nito sa sahig na gawa sa kahoy ay umalinggaw sa nakabibinging katahimikan ng silid. Ang mga mata ni Rafael ay sumunod sa tunog. Nakita nito ang kumikinang na kwintas sa sahig. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya, ang mukha ay puno ng pagtataka. Ano yan? Ang tanong ni Rafael ay binitawan niya sa hangin, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig. Sa isang kislap ng pilak na sumasayaw sa ilalim ng ilaw ng kanilang silid. Dahan-dahan siyang yumuko at pinulot ito. Ang kwintas. Nang maramdaman niya ang lamig nito sa kanyang palad, isang pamilyar na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Kinilala niya ito. Hindi niya ito maalala ng lubos, ngunit may isang bahagi ng kanyang isipan, isang nakabaong alaala, na nagsasabing nakita na niya ito dati. Kay Isabela. Noong mga panahong masaya pa sila, noong mga panahong naniniwala pa siya sa mga ngiti nito. Dea, muli niyang tanong, ngayon ay tumitingin na sa mukha nito. Ang masayang balita tungkol sa mana ay ganap nang naglaho sa kanyang isipan. Ang tanging nakikita niya ay ang takot sa mga mata ng kanyang asawa. Saan galing yan? Nanginginig na itinuro ni Thea ang laptop na nakabukas pa sa kama. Nakita ko iyan na nakatahi sa kumot ni Angelo. Yung kumot na kasama niya noong natagpuan ko siya. Lumapit si Rafael sa laptop. Ang litrato ni Isabela, nakangiti at suot ang eksaktong kwintas, ay parang isang multo mula sa nakaraan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis, isang halo ng pagkalito at lumalaking pangamba. Rafael, sabi ni Thea, ang boses ay basag at puno ng takot. Humarap ito sa kanya, ang mga mata ay nagmamakaawa. Si Angelo sa tingin ko anak siya ni Isabela. Ang mga salita ay tumama kay Rafael na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Napaatras siya. Ang kanyang unang reaksyon ay hindi pag-iisip kundi pagtanggi. Isang malakas, hindi mapigilang pagtanggi. That's absurd, halos pabulong niyang sabi, na pailing. That's impossible. Pero yung kwintas. Yung pag-iwan sa kanya sa Quiapo. Yung biglaang pagdating niya sa buhay natin. Rafael, lahat ay konektado, pagpipilit ni Thea. Ngunit ang isip ni Rafael ay sarado na. Ang isip niya ay bumalik sa sakit, sa pagtataksil na dinanas niya noon sa mga kamay ni Isabela. Sinaktan siya nito. Ngunit ang iwanan ang sarili nitong anak sa isang eskinita. Hindi. Kahit si Isabela ay hindi ganoon kasama. Ang teoryang ito ay masyadong pangpelikula. Masyadong desperado. At doon pumasok ang lason. Ang lason na matagal nang itinatanim ni Isabela sa isip niya. Ang pagdududa. Tumingin siya kay Thea, at sa unang pagkakataon, hindi ang babaeng nag-alaga kay Angelo ang nakita niya. Ang nakita niya ay isang babaeng nasasaktan, isang babaeng natatakot. Isang babaeng nagsiselos. Dahil lang sa isang kwintas, Thea, sabi niya, ang boses niya ay nagsisimula ng tumigas. Ang kanyang takot ay napalitan na ng inis. Dahil lang dyan, gagawa ka ng ganitong kwento. Are you that insecure? Are you that jealous of her? Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Thea, na para bang sinampal niya ito. Hindi. Hindi ito tungkol sa selos. Ito ay tungkol sa katotohanan. Tungkol kay Angelo. Anong katotohanan? Ang katotohanan na mula nang dumating si Isabela, palagi ka ng balisa. Ang katotohanan na hindi mo matanggap na minsan ay naging parte siya ng buhay ko, sumbat niya. Ang bawat salita ay isang pader na itinatayo niya sa pagitan nila, isang pader para protektahan ang sarili niya mula sa posibilidad na muli siyang nagkamali. Mula sa posibilidad na muli siyang nagtiwala sa maling tao. Hindi mo naiintindihan, umiiyak na sabi ni Thea. Hindi ko maintindihan, sigaw ni Rafael, ang galit niya ay sumabog na. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mong siraan ang isang tao ng ganito. Kung bakit kailangan mong gumawa ng isang masamang kwento para lang gumaan ang pakiramdam mo. Hindi na niya kayang manatili sa silid na iyon. Ang hangin ay masyadong mabigat, puno ng mga akusasyon at luha. Tumalikod siya. Saan ka pupunta? Tanong ni Thea. Kakausapin ko siya, sabi ni Rafael, hindi lumilingon. Aalamin ko ang totoo mula mismo sa kanya. Lumabas siya ng silid at padabog na isinara ang pinto. Iniwan si Thea sa gitna ng katahimikan na winasak niya.
Sa isang tahimik na coffee shop sa Giz, nakaupo si Isabela sa tapat ni Rafael. Ang ganda nito ay parang isang sandata, nakakasilaw at nakakalinlang. Inilapag ni Rafael ang kwintas sa mesa. Saan galing ito, Isabela? Ang mga mata ni Isabela ay nanlaki sa pagkagulat na agad napalitan ng isang malambot na ekspresyon. Dahan-dahan nitong kinuha ang kwintas. Oh, my God! Raf! Saan mo ito nahanap? Hinaplos nito ang pendant na parabang isang matagal nang nawawalang alaga. This was a gift from Inday Lola. I lost it months ago. Akala ko hindi ko na ito makikita. Ang reaksyon nito ay perpekto. Masyadong perpekto. Ngunit pinili ni Rafael na maniwala. Nakita ito ni Thea, sabi niya. Nakatahi sa kumot ng bata. Bumagsak ang mga balikat ni Isabela. Ibinalik nito ang kwintas sa mesa. I see. She thinks she has this theory that Angelo is your son. Sa pagkakataong iyon, tumingin si Isabela sa kanya, ang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang sakit. Isang butil ng luha ang dahan-dahang pumatak mula sa mata nito, isang perpektong patak na dumaan sa kanyang pisngi. Ang boses nito ay basag nang magsalita ito. Oh, Raf. I can't believe it, ganoon ba kasama ang tingin niya sa akin? Nakaya kong iwanan ang sarili kong anak sa gitna ng kalsada. Napailing ito, tumingin sa malayo. Nasasaktan ako, Raf. Hindi dahil sa akusasyon niya. Kundi dahil sa ginagawa niya sa'yo. He's turning you against me, against everyone. Ganoon ba siya kadesperada para sirain ako sa paningin mo? Hinawakan niya ang kamay ni Rafael na nakapatong sa mesa. Ang haplos nito ay malamig, ngunit para kay Rafael, ito ay isang haplos ng katotohanan. Si Thea, na gumagawa ng kwento. Si Isabela, ang biktima. Ang lahat ng pagdududa ni Rafael kay Isabela ay naglaho. Napalitan ito ng galit, galit para kay Thea. Galit dahil pinagdudahan niya si Isabela. Galit dahil muntik na siyang mahulog sa isang patibong nagawa ng selos at kawalan ng tiwala. I'm sorry, Isa, sabi niya. I'm sorry for even asking. Mumiti si Isabela sa gitna ng kanyang mga luha. It's okay, Raf. I understand. Mahirap ang sitwasyon mo. Just please, be careful. I'm worried about you. Pagbalik ni Rafael sa mansyon, ang kanyang puso ay kasing tigas ng yelo. Ang desisyon niya ay buo na. Ang pader na sinimulan niyang itayo kanina ay tatapusin niya ngayon. Naabutan niya si Thea sa kanilang silid, nakaupo sa gilid ng kama, naghihintay. May bakas ng pag-asa sa mga mata nito nang makita siyang pumasok. Ang pag-asang iyon ang lalong nagpagalit sa kanya. Tumayo ito. Rafael, anong sabi niya? Hindi siya sumagot. Nagtuloy-tuloy siya sa closet at kumuha ng isang unan at kumot. Anong ginagawa mo? Tanong ni Thea, ang boses ay nanginginig. Humarap si Rafael sa kanya. Ang kanyang mukha ay blanko, walang emosyon. Sa kabilang kwarto ako matutulog. Bakit? Rafael, maniwala ka sa akin. Tumigil ka na, Thea, putol niya, ang boses ay malamig at walang awa. Nakausap ko na si Isabela. At alam ko na ang totoo. Nakakahiya. Nakakahiya na muntik na akong maniwala sa'yo. Lumapit siya rito, bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa harap nito, tinititigan ito pababa. Gusto kong tandaan mo ang isang bagay, Thea. Isang bagay na mukhang nakalimutan mo na. Yumuko ito, ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa mukha nito. This is a contract. Isang kasunduan. Huwag mong ipagkamali ang kabaitan ko sa nararamdaman. Dahil wala akong nararamdaman para sa'yo. Nakita niya kung paano nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Thea. Para siyang isang estatwa na gawa sa salamin na biglang nabasag, ngunit walang tunog. At para idiin pa ang huling pako sa kabaong, idinugtong niya ang mga salitang alam niyang pinakamasakit. Simula pa lang, dapat nakinig na ako sa kanila. Baka nga totoo ang sinasabi nila na pera lang ang habol mo. Tumalikod siya at naglakad palabas, dala ang unan at kumot. Hindi niya nanilingon pa si Thea. Ayaw niyang makita ang pinsalang idinulot ng kanyang mga salita. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi lang si Thea ang sinasaktan niya. Sinasaktan din niya ang sarili niya.
At ang takot sa sakit na iyon ay mas malakas kaysa sa anumang katotohanan. Pera lang ang habol mo. Ang mga salitang iyon ay hindi lang isang akusasyon. Isa itong hatol. Araw at gabi, umuulit-ulit ito sa isipan ni Thea na parang isang sirang plaka. Pagkatapos ng kanilang pag-aaway, ang mansyon ng mga Sarmiento ay naging isang malamig at malawak na kulungan. Si Rafael ay natutulog na sa ibang silid. Bihira silang magkita at kapag nagkikita man, ang mga mata nito ay dumadaan lang sa kanya na para siyang hangin. Ang init na minsan niyang naramdaman ay napalitan ng isang nagielong katahimikan. Ang pamilyang pinangarap niya ay naging abo sa isang iglap. Ang tanging nag-iisang sinag ng liwanag sa kanyang buhay ay si Angelo. Sa tuwing yayakapin niya ang bata, sa tuwing maririnig niya ang tawa nito, pansamantala niyang nakakalimutan ang sakit. Ngunit kahit ang kaligayahang iyon ay may kasamang takot. Dahil sa tuwing titingnan niya ang mga mata ni Angelo, nakikita niya ang mga mata ni Isabela. Alam ni Thea na may binabalak si Isabela. Ang pananahimik nito ay hindi kapayapaan, ito ay ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Ramdam niya ito sa paraan ng pagngiti sa kanya ni Isabela kapag nagkakasalubong sila sa pasilyo. Isang ngiting matagumpay. Isang ngiting nagsasabing malapit na. At dumating ang bagyo sa isang Miyerkules ng hapon. Isang formal na pagpupulong ang ipinatawag sa library ng mansyon. Naroon si Rafael. Naroon ang ina nitong si Eleanor Sarmiento. Naroon si Atty. Cruz, ang abogado ng pamilya. At sa gitna ng lahat, nakaupo si Isabela, ang mukha ay balot ng isang malungkot ngunit determinado na ekspresyon. Pinaupo si Thea sa isang silya na malayo sa kanila, na para siyang isang akusado sa isang paglilitis. Ang kaba sa kanyang dibdib ay parang isang ibon na gustong kumawala. "Thank you all for coming," panimula ni Isabela. Ang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Tumingin ito kay Rafael. "Raf, I'm sorry it has to be this way. I tried to keep quiet. I tried to endure the pain. But can't. Not anymore. I want my son back." Naramdaman ni Thea ang paghinto ng kanyang paghinga. "Isabela, we've talked about this," sabi ni Rafael, ang boses ay pagod. "That's not your son." "Oh, but he is," sagot ni Isabela. At pagkatapos ay sumenyas ito sa isang babaeng nakatayo sa gilid ng silid, isang babaeng nakasuot ng uniforme ng nurse. "This is Nurse Ramirez. She was the one who assisted me when gave birth in a small, private clinic. I was alone and scared. I had no one." Tumayo ang nurse. "Opo. Ako po ang nagpaanak kay Ma'am Isabela. Isang malusog na sanggol na lalaki po." "At bakit mo siya iniwan?" tanong ni Atty. Cruz, ang mga mata ay matalim. Isang perpektong luha na naman ang dumaloy sa pisngi ni Isabela. "I was suffering from postpartum depression. I wasn't in my right mind. At ang ama ng bata iniwan niya ako nang malaman niyang buntis ako. I was desperate. Natakot ako na baka hindi ko siya mabuhay. But never intended to abandon him forever. Hinahanap ko siya. Araw-araw. At nang malaman kong nasa iyo siya, Thea," tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng hinanakit. "Akala ko alagaan mo siya. Hindi ko alam na naaagawin mo siya at gagamitin para makapasok sa pamilyang ito." "That's not true," sigaw ni Thea, napatayo. "Sinungaling ka." Tanong ni Isabela, at pagkatapos ay naglabas ito ng isang folder at inilapag sa mesa. "Because I have his birth certificate." Binuksan ni Atty. Cruz ang folder. Sa loob, isang opisyal na tingnan na dokumento. Pangalan ng bata, Angel Montenegro. Pangalan ng ina, Isabela Montenegro. "This can be fake," sabi ni Rafael, ngunit may bakas na ng pagdududa sa kanyang boses. "Then maybe this will convince you," sabi ni Isabela. Itinuro nito ang nurse. Nurse Ramirez saw what happened. She saw this woman, sabay turo nito kay Thea, loitering around the clinic for days. And on the night Levi's son disappeared from the nursery, she was there. Nakita ka niya. Lahat ay napatingin sa nurse. Tumango ito ng dahan-dahan. "Opo. Nakita ko po siya. Palaboy-laboy po sa labas." Nagtanong pa nga po siya kung saan ang nursery.
Akala ko po ay kamag-anak ng ibang pasyente. Sinungaling, muling sigaw ni Thea, ang mundo niya ay nagsisimulang gumuho. Hindi totoo yan. Hindi ako nanggaling sa klinik na iyan. Sa Quiapo ko siya nakita. Ngunit ang kanyang mga salita ay parang hangin lang. Ang iebidensya ay nakalatag na sa mesa. Ang testimonya. Ang birth certificate. Ang kwento ni Isabella ay perpektong tinahi, walang butas. Ang kwento niya. Ang kwento ng isang tindera ng chicharon na nakapulot ng sanggol sa isang kahon. Sino ang maniniwala doon? Tumingin siya kay Rafael, nagmamakaawa. Naghahanap ng kahit isang kislap ng paniniwala sa mga mata nito. Rafael, maniwala ka sa akin. Please, huwag kang maniwala sa kanila. Ngunit ang mukha ni Rafael ay blanko. Isang maskara na hindi niya mabasa. Napapalibutan ito ng panggigipit, mula kay Isabella, sa kanyang ina na halatang naniniwala na sa lahat, at sa batas na kinakatawan ng peking birth certificate. Nakita ni Thea ang paglunok ni Rafael. Nakita niya ang panloob na laban sa mga mata nito. At nakita niya kung paano ito natalo. Attorney Cruz, sabi ni Eleanor Sarmiento, ang boses ay malamig at may otoridad. What is the legal recourse here? We need to fix this. We need to avoid a scandal. Sumagot si Attorney Cruz, ang mga mata ay nakayuko. Legally, with this birth certificate and a witness, Isabella has a strong claim. The best way to avoid messy public scandal is to settle this privately. Ang maibalik ang bata sa ina. Ang bawat salita ay parang isang pako na ibinabaon sa puso ni Thea. Ang ibalik ang bata. Ang ibalik si Angelo. Lahat ng mata ay bumaling kay Rafael, naghihintay ng kanyang huling desisyon. Tumingin si Rafael kay Thea. Ang mga mata nito ay puno ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag, sakit, pagsisisi, pagod. At pagkatapos, sinabi nito ang mga salitang tuluyang wawasak sa kanyang mundo. Umalis ka na, Thea. Isang salita. Dalawang salita. Ngunit sapat na iyon. Hindi na siya lumaban. Hindi na siya sumigaw. Nawalan na siya ng lakas. Ang lahat ng pag-asa ay nawala. Para siyang isang manika na pinutulan ng tali. Tumalikod siya at naglakad palabas ng library, ang bawat hakbang ay parang milya ang layo. Narinig niya ang pagsunod sa kanya ng isang kasambahay. Inabutan siya nito ng isang bag, ang parehong bag na dala niya noong unang araw niyang tumapak sa mansyon. Ang lahat ng gamit niya ay naroon na sa loob. Mabilis. Epektibo. Tila matagal na itong plinano. Hindi na niya sinubukang silipin si Angelo sa huling pagkakataon. Alam niyang hindi niya kakayanin. Naglakad siya palabas ng dambuhalang pinto. Ang sikat ng araw ay nakakasilaw, ngunit ang nararamdaman niya sa loob ay purong kadiliman. Walang pera. Walang pamilya. Walang Angelo. Nagsimula siyang maglakad sa mahabang driveway, papalayo sa mansyon na minsan niyang inakalang magiging tahanan niya. Walang direksyon. Walang patutunguhan. At pagkatapos, isang patak ng tubig ang tumama sa kanyang pisngi. Sinundan pa ng isa at isa pa. Ang langit, na kanina lang ay asul at maliwanag, ay biglang nagdilim. Bumuhos ang malakas na ulan na para bang nakikidalamhati sa kanya. Ilang minuto lang, basang-basa na siya. Nagpapatuloy lang siya sa paglalakad, habang ang mga luha niya ay humahalo sa ulan, hanggang sa hindi na niya alam kung alin ang luha at kung alin ang ulan. Lahat ay nawala. Lahat. Ang tanging natira ay ang sakit, at ang basag na alaala ng isang pamilyang hindi naman pala para sa kanya. Tahimik. Iyon ang unang napansin ni Rafael sa mga araw na lumipas matapos niyang paalisin si Thea. Ang dambuhalang mansyon, na dati pinupuno ng mga kaluskos ng buhay, ang mahinang pag-awit ni Thea, ang masayang tawa ni Angelo, ay naging isang malawak na puntod. Ang katahimikan ay hindi nakakapagpanatag. Ito ay nakakabingi. Mabigat. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na ito ang tama. Na naiwasan niya ang isang malaking iskandalo. Ngunit sa tuwing papasok siya sa dati nilang silid, sasalubungin siya ng amoy ni Thea na unti-unti nang nawawala. Ang kama ay masyadong malaki. Ang kanyang panig ay malamig. Ang espasyo kung saan dating nakatayo ang kuna ni Angelo ay bakante, isang butas na tila humihigop sa lahat ng liwanag sa silid.
Ito ang tama, sabi niya sa sarili. Ngunit ang salitang iyon ay walang bigat, isang kasinungaling ang hindi na kayang paniwalaan kahit ng sarili niya. Ang desisyon niyang paalisin si Thea ay dapat sana inagdulot ng kapayapaan. Ngunit ang idinulot nito ay isang malalim na pagkabalisa. At ang dahilan ng pagkabalisa na iyon ay umiiyak sa kabilang silid. Si Angelo. Sa piling ni Isabela, si Angelo ay palaging umiiyak. Isang iyak na puno ng paghahanap, isang iyak na hindi kayang patahanin ng mga mamahaling laruan o ng mga pilit na ngiti. Nakikita ni Rafael kung paano ito hawakan ni Isabela, na may pag-iingat, ngunit walang init. Na para bang isang mamahaling babasagin na ayaw niyang mabasag, hindi isang anak na gusto niyang yakapin. What is wrong with this baby? Narinig niyang bulong ni Isabela isang gabi, habang pilit nitong ipinapasok ang bote ng gatas sa bibig ng umiiyak na sanggol. Maybe they just spoiled him too much. Ang komento ay tumama kay Rafael. Naalala niya kung paano kinakarga ni Thea si Angelo, kung paano nito ito idiniduyan, kinakantahan, at hinahaplos na parabang ito ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Hindi nito ito pinilit. Pinakalma niya ito. Doon nagsimulang lumitaw ang mga butas. Ang mga maliliit na lamat sa perpektong kwento ni Isabela. Kung ito nga ang tunay na ina, bakit hindi nito alam kung paano patahanin ang sarili nitong anak? Kung totoong hinanap niya ito araw-araw, bakit hindi man lang niya alam na mas gusto ni Angelo ang mainit-init na gatas kaysa sa maligamgam? Ang pagdududa, na minsan niyang iwinaksi, ay bumalik ng may kasamang puwersa. Hindi na ito isang kurot lang, isa na itong malaking tinik na bumaon sa kanyang dibdib. Ang imahe ng umiiyak na mukha ni Thea, ang pagmamakaawa sa mga mata nito, lahat ay bumalik sa kanya na parang isang sampal. Paano kung nagkamali siya? Ang kaisipang iyon ay nakakatakot. Dahil kung nagkamali siya, ang nagawa niya ay hindi lang isang pagkakamali. Isa itong kalupitan. Isang gabi, habang nakaupo sa kanyang opisina sa bahay, hindi na niya natiis. Ang mga ebidensya ni Isabela ay masyadong malinis, masyadong perpekto. Ang isang taong desperado at nagdurusa ay hindi kumikilos ng may ganoong kaperpektong plano. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang numero mula sa kanyang pribadong listahan. Ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator, si Mang Dante, isang retiradong pulis na mas matalas pa sa investigasyon kaysa sa sinumang aktibong opisyal. Dante, sabi niya nang sagutin nito ang tawag. May trabaho ako para sa iyo. Urgent. Ano iyon, Sir Raf? Huminga ng malalim si Rafael. I want you to find out everything you can about Isabela Montenegro. Her life for the past year. Everything. Saan siya pumunta, sino ang mga kasama niya, at lalo na ang kanyang financial status. Gusto kong malaman kung saan napupunta ang bawat sentimo niya. Masusunod, Sir. And Dante, dagdag ni Rafael, be discreet. Ayokong malaman ng kahit sino, lalo na ng pamilya ko, ang tungkol dito. Pagkababa niya ng telepono, naramdaman niya ang isang kislap ng determinasyon na pumalit sa kanyang pagsisisi. Kung niloko siya ni Isabela, kung ang lahat ng ito ay isang malaking palabas, sisiguraduhin niyang malalaman niya ang katotohanan. At kung totoo ngang si Thea ang nagsisinungaling, kailangan din niyang malaman iyon para tuluyan ng matahimik ang kanyang konsensya. Ang mga impormasyon ay nagsimulang dumating na parang patak ng ulan, unti-unti pagkatapos ay bumuhos. Unang ulat mula kay Dante, Sir, totoo po ang sinabi ninyo. Baon po sa utang si Ma'am Isabela. Malaki po ang talo niya sa kasino at may mga credit card bill na hindi nababayaran. Ang lifestyle niya ay hindi tumutugma sa income niya. Ang balitang ito ay hindi ikinagulat ni Rafael. Ngunit ito ang unang konkretong piraso ng puzzle. Isang motibo. Ikalawang ulat, makalipas ang 2 araw, Sir, may nalaman pa po ako. Bago pa po yung issue ng pagbubuntis, may kasintahan po si Ma'am Isabela. Isang Australian businessman. Bigla na lang po itong umalis ng bansa, mga 10 buwan na ang nakakaraan. Walang nakakaalam kung bakit. Isang dayuhan. Naalala ni Rafael ang sinabi ni Isabela na iniwan siya ng ama ng bata. Ang kwento ay tumutugma. Ngunit bakit ito biglang umalis? Ikatlong ulat, kinagabihan, isang text message mula kay Dante. Isang address ng isang maliit, halos hindi kilalang birthing clinic sa isang sulok ng Pasay.
Hindi ito ang malapit sa Quiapo. Malayo. Sir, dito po talaga nanganak si Ma'am Isabela, ayon sa isang source ko. Hindi po sa klinik na sinasabi ng peking nurse niya. At ang totoong doktor na nagpaanak sa kanya nag-abroad na po. Tila binayaran para manahimik. Ang puso ni Rafael ay nagsimulang dumagundong. Ang mga piraso ng kasinungalingan ay unti-unting nabubuo. Isang peking nurse. Isang peking klinika. Isang malaking utang. Isang nawawalang dayuhan. Ngunit kailangan niya ng panghuling piraso. Ang pinakamahalaga sa lahat. Kailangan niya ang ama. Dante, hanapin mo yung Australian. Kahit saang sulok pa ng mundo. Don't care about the cost. Find him. Isang linggo. Isang linggo ng paghihintay at pagkukunwari. Araw-araw, hinaharap niya ang ngiti ni Isabela. Araw-araw, tinatanong siya ng kanyang ina kung kailan niya sisimulan ang annulment process laban kay Dea. At araw-araw, ang bigat sa kanyang dibdib ay lalong tumitindi. Isang gabi, habang nakaupo sa dilim ng kanyang opisina, tinitingnan ang isang litrato sa kanyang cellphone, isang candid shot na kinuha niya nang hindi alam ni Thea, habang masaya itong nakikipaglaro kay Angelo sa hardin. Biglang nagring ang kanyang telepono. Si Dante. Agad niya itong sinagot. Anong balita? Sir D. Ang boses ni Dante sa kabilang linya ay seryoso. May pag-aalinlangan, ngunit mayroon ding tagumpay. I found him. Napatayo si Rafael. Ang kanyang paghinga ay huminto. Nasa Sydney siya. Nag-usap kami. Noong una, ayaw niyang aminin. Ngunit nang sinabi kong tungkol ito sa bata, bumigay siya. Anong sinabi niya? Tanong ni Rafael, ang boses ay halos pabulong. Isang saglit na katahimikan. At pagkatapos, binitiwan ni Dante ang mga salitang tuluyang dudurog sa mundong binuo ng kasinungalingan ni Isabela. Sir, handa siyang tumestigo. Dahil ang sabi sa kanya ni Isabela, ipinalaglag daw niya ang bata. Huminga ng malalim si Dante bago idinugtong ang panghuling detalye. At sir, mayroon siyang ebidensya. Mga text message. Isang recording ng huli nilang pag-uusap. Lahat ay naitago niya. Nabitawan ni Rafael ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa makapal na karpet ng walang tunog. Nakatingin lang siya sa kawalan, ang mga kamay ay nakakuyom. Ang katotohanan. Mas masahol pa ito kaysa sa inaasahan niya. Hindi lang siya nagkamali. Hindi lang siya naging malupit. Naging bulag siya. At sa kanyang pagkabulag, itinulak niya palayo ang nag-iisang taong nagsasabi sa kanya ng totoo. Itinulak niya palayo si Thea. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang buong katawan. Isang galit para kay Isabela. At isang mas malalim na galit para sa sarili niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa sahig. Iisa lang ang nasa isip niya. Kailangan niyang itama ang lahat. Ngunit bago niya hanapin si Thea, mayroon muna siyang kailangang gawin. Kailangan niyang harapin ang ahas na pinayagan niyang pumasok sa kanyang tahanan. Kailangan niyang wasakin ang bawat kasinungalingan nito, piraso por piraso, sa harap ng lahat. Ang library ay muling naging isang korte. Ngunit ngayon, ang mga posisyon ay nagbago na. Nakaupo si Rafael sa pinakaulong silya ng mahabang mesa, sa lugar na karaniwang para sa kanyang ama noong ito'y nabubuhay pa. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa ibabaw ng mesa. Ngunit ang kalmadong iyon ay ang kalma ng isang dagat bago ang pinakamalakas na tsunami. Sa kanyang kanan, ang kanyang inang si Eleanor na may ekspresyon ng pagkainip. Sa kaliwa, si Achoy Cruz na may pagtataka sa mukha. At sa tapat niya, sa silyang inupuan ni Thea noon, nakaupo si Isabela. Kampante pa rin si Isabela. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay matamis at ang kanyang postura ay relax. Para sa kanya, isa lang itong formalidad, marahil ay tungkol sa mga papeles ng annulment ni Rafael kay Thea. Hindi niya alam na siya ang isasalang, hindi bilang saksi, kundi bilang ang akusado. Thank you for coming, panimula ni Rafael, ang boses ay pantay at malamig. Tumingin siya sa kanyang ina at kay Atty. Cruz. Ipinatawag ko kayong lahat dahil may mga bagay na kailangan nating linawin. Mga bagay na may kinalaman sa pamilya. Tumingin siya kay Isabela. Ang ngiti nito ay hindi nagbago.
Of course, Raf. Anything for the family. Good, sabi ni Rafael. Kumuha siya ng isang manipis na folder mula sa kanyang tabi at dahan-dahan itong binuksan. Let's start with finances. Isabella, you told us you were financially stable. Na ang tanging inaalala mo lang ay ang iyong anak. Biglang nawala ang ngiti ni Isabella. What is this about? Hindi ito pinansin ni Rafael. Inilabas niya ang ilang papel mula sa folder. Mga bank statement. Mga credit card bill, ayon sa investigasyon ko, you are buried in debt. Malaki ang talo mo sa kasino. Ang iyong lifestyle ay isang malaking kasinungalingan na pinupondohan ng utang. Napatingin si Eleanor sa mga papel pagkatapos ay kay Isabella. Is this true, Isabella? That's a private matter, sagot ni Isabella. Ang boses ay nagsisimula ng tumaas. Wala itong kinalaman sa anak ko. Oh, but it has everything to do with him, mahinahong sabi ni Rafael. Inilabas niya ang isa pang dokumento. Isang litrato ng isang maliit na klinika. This is the clinic where you actually gave birth. Sa Pasay. Hindi sa sinasabi ng peking nurse na binayaran mo. Nanigas si Isabella sa kanyang upuan. Ang mga kamay nito na nakapatong sa mesa ay mariing kumuyom. I don't know what you're talking about. Talaga, tanong ni Rafael. Dahil nahanap ko rin ang birth certificate. Ang totoong birth certificate na itinago mo. Inilapag niya ito sa mesa. Isang baby boy Montenegro. Walang pangalan. At ang pangalan ng ama blanco. Tumingin si Achoy Cruz sa dokumento, pagkatapos ay sa peking birth certificate na ginamit ni Isabella. Malinaw ang pagkakaiba. Ang isa ay totoo, ang isa ay isang murang peking kopya. This is ridiculous, Rafael, sigaw ni Isabella, napatayo. You're desperate. Gumagawa ka ng mga ebidensya para lang siraan ako at pagtakpan ang babaeng iyon. Ako ba ang gumagawa ng ebidensya? Tanong ni Rafael, nananatiling kalmado. Inabot niya ang kanyang laptop at binuksan ito. Ikinonekta niya ito sa malaking D-screen na nakasabit sa pader ng library. Sino ang babaeng iyon, Isabella? Si The. Ang babaeng siniraan mo. Ang babaeng pinalayas ko dahil sayo. Dahan-dahan siyang tumayo, ang mga mata ay nag-aapoy na sa galit na matagal niyang kinimkim. Ang mali ko lang ay naniwala ako sayo. Naniwala ako sa mga luha mo, sa mga kasinungalingan mo. Pero tapos na iyon. Nag-click siya sa isang video file. Ilang sandali ang screen ay umilaw. Isang mukha ng lalaki ang lumitaw. Isang lalaking dayuhan na may mga matang pagod at puno ng pagsisisi. Nanlaki ang mga mata ni Isabella. No, Do you know this man, Isabella? Tanong ni Rafael. He knows you. He is Mark Henderson. Ang totoong ama ni Angelo. Ang mukha ni Eleanor ay puno ng pagkabigla. Si Achoy Cruz ay napasandal sa kanyang upuan. Ngunit si Isabella ay parang isang hayop na nasukol, ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sa screen, nagsimulang magsalita si Mark. Ang boses niya ay malinaw sa katahimikan ng silid. Isabella and we were together. When I found out she was pregnant, I wanted to be a father to our child. I wanted to marry her. But all she cared about was the money. When my business started failing, she changed. Tumingin si Mark sa kamera na para bang direktang kinakausap si Isabella. She told me she got rid of the baby. She told me she had an abortion. I begged her not to, but she said it was done. She took my money and disappeared. I never knew. I never knew she gave birth until your investigator found me. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang bawat salita ay parang isang pako na tuluyang nagbaon kay Isabella sa hukay na siya mismo ang gumawa. Pinatay ni Rafael ang video. Humarap siya kay Isabella. Ang kalmadong maskara niya ay tuluyan ng nabasag. So, tell me again, Isabella, sabi niya, ang boses ay mababa at puno ng panganib. Tell me again how much you love your son. Tell me again how you searched for him day and night. Tell me. Sa sandaling iyon, nawala sa sarili si Isabella. Ang lahat ng pagkukunwari, ang lahat ng pag-arte, ay naglaho. Ang natira ay ang hubad at pangit na katotohanan ng kanyang pagkatao.
Ginawa di ege, sigaw niya, ang boses ay basag sa galit, ang mga luha ay hindi na ng sakit, kundi ng pagkatalo. Ginawa di Dang lahat ng say. Das ngayon? Tumingin siya kay Rafael, ang mga mata ay nagliliyab. Dahil dapat di akin Dang lahat ng ihi. Pera. Engs buhay initi. Yengs pangalang Sarmiento. Dapat laidangs embret, Sarmiento, hindi Dang hampas lupang iyon. Ang huling mga salita ay ibinato niya na parang lason. Kung hindi lang dahil sa kanya, kung hindi ka lang niya tinulungan noong nabangga ka, sana tayo pa rin. Sana ako ang pinakasalan mo. Ako ang may karapatan dito, Rafael. Ako. Napatitig lang si Rafael. Ang galit niya ay biglang nawala. Ang natira ay awa. Awa para sa isang babaeng nilamon ng sarili nitong kasakiman. Tapos ka na, mahinahon niyang tanong. Hindi, sigaw ni Isabela. Hindi ako papayag na mapunta sa wala ang lahat ng to. Wala ka ng pagpipilian, sabi ni Rafael. Sumenyas siya sa dalawang security guard na kanina patahimik na naghihintay sa labas ng pinto. Ilabas niyo siya. Huwag niyo akong hahawakan. Bitiwan niyo ako, nagpupumiglas na sigaw ni Isabela habang kinakalagkad siya ng mga guard palabas. Hindi pa tayo tapos, Rafael. Babalikan kita. Pagsisisihan mo to. Nang mawala na ang mga sigaw ni Isabela at muling bumalik ang katahimikan, si Eleanor Sarmiento ang unang nagsalita. Rafael anak. I'm so sorry. Ngi. Ngunit hindi na pinansin ni Rafael ang kanyang ina. Hindi na niya pinansin si Atty. Cruz. Ang tagumpay ay walang lasa. Ang katotohanan ay mapait. Dahil sa bawat kasinungalingan na kanyang iwinasto, isa lang ang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Ang mukha ni Thea. Ang mga luha nito. Ang sakit sa mga mata nito. Ang mga salitang binitawan niya. Pera lang ang habol mo. Isang malalim na sakit at pagsisisi ang bumalot sa kanya, mas matindi kaysa sa galit na naramdaman niya kanina. Itinama na niya ang isang pagkakamali. Ngayon, kailangan niyang harapin ang pinakamalaki sa lahat. Tumalikod siya at naglakad palabas ng library, iniwan ang gulo na siya rin ang lumikha. Kailangan niyang mahanap si Thea. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang subukang buuin muli ang isang bagay na siya mismo ang walang awang dumurog. Ngunit saan siya magsisimula? Ang huling alaala niya kay Thea ay ang paglakad nito papalayo sa mansyon. Sa gitna ng malakas na ulan, walang dalang kahit ano kundi isang bag at isang basag na puso. Saan sa malawak na mundong ito niya hahanapin ang babaeng winasak niya? Ilang buwan. Ilang buwan ng pagtitiis at muling pagbangon. Bumalik si Thea sa Quiapo, sa magulong yakap ng lugar na nagpalaki sa kanya. Ang unang linggo ay isang malabong panaginip ng sakit at gutom. Ang puso niya ay isang malaking butas na kasing laki ng isang sanggol na wala na sa kanyang mga bisig. Gabi-gabi, niyayakap niya ang isang unan, ipinipikit ang kanyang mga mata, at sinusubukang alalahanin ang amoy ni Angelo, ang bigat nito sa kanyang dibdib. At gabi-gabi, nabibigo siya at ang mga luha ay muling dadaloy. Ngunit ang Quiapo, sa kabila ng dumi at ingay nito, ay maisariling paraan ng paghilom. Ang tunog ng mga kampana ng simbahan, ang sigaw ng mga nagtitinda, ang init ng araw, lahat ay nagsasabing, buhay ka pa. Kailangan mong magpatuloy. At nagpatuloy siya. Mula sa kaunting perang naipon niya noon, muli niyang itinayo ang kanyang maliit na pwesto ng chicharon bulaklak. Ang bawat sentimong kinikita niya ay maingat niyang iniipon. Ngunit ngayon, hindi na ito para lang sa bigas at pangkain. Ito ay para sa isang pangarap. Isang hapon, matapos niyang isara ang kanyang pwesto, hindi siya umuwi. Sa halip, naglakad siya papunta sa isang maliit na gusali malapit sa simbahan, isang community college. Dala ang kanyang mga requirements at ang nanginginig na pag-asa, nag-enroll siya sa isang 2-year pre-med course. Ang pangarap na matagal na niyang ibinaon ay muli niyang hinukay. Kung hindi man niya kayang maging ina, marahil ay kaya niyang maging isang doktora na mag-aalaga sa ibang mga bata. Ang kanyang mga araw ay naging isang routine. Sa umaga, nag-aaral siya ng anatomy at chemistry, nilulunod ang sarili sa mga libro para makalimot. Sa hapon, nagtitinda siya. Ang amoy ng kumukulong mantika ay nagpapaalala sa kanya ng pagsisikap. Siya ay pagod, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, ang pagod niya ay mailayunin.
Unti-unti, ang basag na si Thea ay muling nabubuo, hindi na isang peking Sarmiento, kundi ang totoong si Althea Reyes, mas matatag, mas may tiwala sa sarili. Ngunit ang sakit ay naroon pa rin, isang anino na laging nakasunod. Lalo na kapag nakakakita siya ng isang ina na may kalong na sanggol. Ang puso niya ay laging kumikirot, isang paalala ng anghel na inagaw sa kanya. Isang Biyernes ng hapon, habang nagliligpit siya ng kanyang mga paninda, naramdaman niya ang isang kakaibang titig. Sa gitna ng dagsaan ng mga taong pauwi na, may isang figura na nakatayo sa kabilang kalsada, hindi gumagalaw, nakatingin lang sa kanya. Hindi niya kailangang aninagin pa. Kilala niya ang tindig na iyon. Ang paraan ng pagtayo. Si Raphael. Ang puso ni Thea ay biglang tumigil sa pagtibok, pagkatapos ay kumabog ng napakabilis na tila gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay tila nanginig. Anong ginagawa niya dito? At pagkatapos nakita niya ito. Ang maliit na figura na karga-karga ni Raphael. Nakasuot ito ng isang asul na damit at isang maliit na sombrero. Ang mga mata nito ay malaki at mausisa, pinagmamasdan ang magulong paligid. Si Angelo. Nabitawan ni Thea ang hawak niyang sandok. Bumagsak ito sa semento na may malakas na kalansing, ngunit hindi niya ito narinig. Ang buong mundo niya ay biglang tumahimik. Ang ingay ng Quiapo ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang anghel, ang batang iniyakan niya gabi-gabi. Nagsimulang maglakad si Raphael, tinatawid ang kalsada. Ang mga sasakyan ay bumubusina, ngunit hindi nito pinansin. Ang mga mata nito ay nakatuon lang kay Thea, puno ng isang emosyon na hindi niya mabasa, isang halo ng sakit, pagsisisi at desperadong pag-asa. Huminto ito sa harap ng kanyang pwesto. Mukha itong pagod. May mga namumuong ebag sa ilalim ng mga mata nito. Hindi ito ang makapangyarihang sihi na kilala niya. Ito ay isang lalaking mukhang pasan ang buong mundo. Thea, sabi nito, ang boses ay paos. Hindi sumagot si Thea. Tumingin siya kay Angelo. At sa sandaling iyon, ang bata ay ngumiti. Itinaas nito ang maliit na kamay at nag-unat patungo sa kanya. Mamay ni. Ang salitang iyon ay isang punyal na tumusok sa puso ni Thea. Bumagsak ang lahat ng kanyang depensa. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Umalis na kayo, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Pinilit niyang maging matigas. Wala na tayong dapat pag-usapan. Mayroon pagpipilit ni Raphael. Thea, I'm sorry. Patawarin mo ako. Umiling si Thea, tumalikod. Huli na ang lahat. Hindi pa huli, sabi ni Raphael. Thea, please. Look at me. Dahil sa pagpipilit sa boses nito, dahan-dahan siyang lumingon. At nakita niya ang luhang dumadaloy sa pisngi ni Raphael. Nagkamali ako, sabi nito, ang bawat salita ay puno ng sakit. Naging duwag ako, Thea. Naniwala ako sa kasinungalingan dahil mas madali iyon kaysa sa harapin ang katotohanan na baka nagmamahal na ulit ako. At natakot ako. Ang pag-amin nito ay nagpatigil kay Thea. Ilang buwan kitang hinanap. Binalikan ko lahat ng lugar na posibleng puntahan mo. At araw-araw, sinasabi ko sa sarili ko na kapag nahanap kita, hihingi ako ng tawad. Hindi bilang sihi mo. Hindi bilang partner mo sa kontrata. Kundi bilang isang lalaking nagkamali. Bilang isang lalaking nanakit sa babaeng pinakamahalaga sa kanya. Dahan-dahan, sa harap ng lahat ng tao sa Quiapo, sa gitna ng dumi at alikabok ng kalsada, lumuhod si Raphael. Hawak pa rin niya si Angelo sa isang braso, habang ang isang kamay ay nakalahad kay Thea. Hindi na ito kontrata, Thea, sabi nito, tumitingala sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagsamo. Gusto kong maging asawa mo, sa totoo lang. Gusto kong maging ama ni Angelo, kasama ka. Gusto kong maging pamilya mo. Please, Thea, bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Let me spend the rest of our life proving to you that I love you. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magkumpol, nagbubulungan, kinukuhanan sila ng litrato. Ngunit hindi sila nakikita ni Thea. Ang nakikita lang niya ay si Raphael, na nakaluhod sa kanyang harapan. At si Angelo, na inaabot pa rin ang mga kamay nito sa kanya. Tumingin siya sa mga mata ni Raphael, pagkatapos ay sa mga mata ni Angelo. Ang puso niya ay naglalaban. Ang sakit ng nakaraan laban sa pag-asa para sa hinaharap.
Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi niya alam kung ito ay luha ng saya, ng sakit, o ng pagkalito. Ang tanging alam niya ay nasa harap niya ang kanyang buong mundo, nagtatanong kung kaya pa ba niyang buksan muli ang pinto ng kanyang puso. 3 taon. Minsan, kapag nakaupo si Thea sa kanyang maliwanag at malinis na klinik, napapaisip siya kung gaano kabilis at kabagal ang 3 taon. Mabilis, dahil ang sakit ng nakaraan ay tila isang malayong panaginip na lang. Mabagal, dahil ang bawat araw ng paghilom, pagpapatawad, at muling pagbuo ng tiwala ay isang pinaghirapang tagumpay. May isang maliit na pasyente sa harap niya, isang batang babae na umiiyak dahil takot sa iniksyon. Ngumiti si Thea, isang ngiting kalmado at puno ng pag-unawa na natutunan niya hindi lang sa medical school, kundi sa buhay. "Livy, okay lang yan," mahinahon niyang sabi. "Tingnan mo, parang kagat lang ng langgam." "Promise." Maingat niyang itinurok ang gamot. Napapikit ang bata, ngunit pagdilat nito, tapos na. "Si! Ang tapang-tapang mo naman," puri niya. Ang ina ng bata, na nasa gilid lang, ay ngumiti sa kanya. "Salamat po, Dra. Reyes Sarmiento. Napakagaling niyo po talaga sa mga bata. Dra. Alve Reyes Sarmiento." Hanggang ngayon, may kakaibang saya pa ring dulot sa kanya ang marinig ang pangalang iyon. Isang pangalan na pinagsikapan niya. Isang pangalan na nagsasabi kung sino siya ngayon, isang asawa, isang ina, at isang pediatrician. Ang TE na ibinigay niya kay Rafael sa gitna ng Quiapo noong araw na iyon ay hindi isang madaling T. Ito ay isang TE na may kondisyon. "Papatawarin kita. Pero patunayan mo." At pinatunayan nga ni Rafael. Hindi sa pamamagitan ng mga mamahaling regalo o mga engranding pangako. Pinatunayan niya ito sa mga simpleng bagay. Sa pagtulong sa kanya sa pag-aaral gabi-gabi. Sa pagtimpla ng gatas ni Angelo kapag siya ay pagod na. Sa paghawak sa kanyang kamay kapag nanunumbalik ang mga anino ng pagdududa. Sa pagtingin sa kanya na para bang siya ang pinakamahalagang tao sa buong mundo. Ang kanilang pangalawang kasal ay simple lang, ginanap sa simbahan ng Quiapo kung saan nagsimula at muntik nang magtapos ang lahat. Sila lang, si Angelo at ang ilang tunay na kaibigan. Isang totoong kasal. Isang panata. Rafael. "Mahal, handa ka na ba?" Napalingon si Rafael mula sa salamin ng kanyang opisina. Nakatayo sa pinto si Thea, suot ang isang simpleng bestida, ngunit sa paningin niya, mas maganda pa ito kaysa sa sinumang babaeng nakita niya sa mga mamahaling pagtitipon. Sa tabi nito, hawak ang kamay niya, ay si Angelo, na ngayon ay 4 na taong gulang na, suot ang isang maliit na barong. "Yes," sagot ni Rafael, lumapit sa kanila. "Let's go." Ngayon ang unang anibersaryo ng kanilang foundation, ang E. Angelo's Haven, isang pundasyon na itinayo nila para tulungan ang mga inabandonang bata. Ang dating sakit na idinulot ni Angelo ay ginawa nilang inspirasyon para tumulong sa iba. Habang naglalakad sila papunta sa event, hinawakan ni Rafael ang kamay ni Thea. Ang buhay niya ngayon ay malayong-malayo sa malamig at kalkuladong mundo ng isang si. Natutunan niyang ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa stock market o sa dami ng pera sa bangko. Nasusukat ito sa init ng yakap ng kanyang asawa, sa halakhak ng kanyang anak, at sa kapayapaan ng kanyang puso. Pinapanood niya si Thea habang kinakausap nito ang mga bata sa foundation, ang mukha nito ay nagliliwanag. Ito ang babaeng minahal niya, ang babaeng muntik na niyang mawala. At araw-araw, nagpapasalamat siya na binigyan siya nito ng pangalawang pagkakataon. Si Isabella? Matapos ang iskandalo, umalis ito ng bansa. Hindi na nila narinig kung ano ang nangyari dito. Para kay Rafael, isa na lang itong aral na natutunan sa masakit na paraan. Ang legal adoption ni Angelo ay final na rin. Sa batas at sa puso, anak na nila ito. Ang dugo ay naging isang maliit na detalye na lang kumpara sa pag-aaruga at pagmamahal na ibinuhos nila. The Ampersand Rafael. Gabi. Ang mansyon ay tahimik, ngunit hindi na ito ang nakakabinging katahimikan ng kalungkutan. Ito ay ang payapang katahimikan ng isang tahanan. Nasa silid sila ni Angelo, nakaupo sa gilid ng kama nito. Si Thea ang nagbabasa ng isang storybook, habang si Rafael ay nakayakap sa kanilang dalawa. At namuhay sila ng maligaya magpakailanman pagtatapos ni Thea sa kwento. Isinara niya ang libro.
Si Angelo, na halos tulog na, ay dumilat ng bahagya. Tumingin ito sa kanila, ang mga mata ay puno ng pagka-inosente. Mama! Papa, bulong nito. Yes, anak, sabay nilang sagot. Sino po ang totoo kong pamilya? Ang tanong ay simple, isang tanong ng isang bata na nagsisimula ng magkaroon ng kamalayan sa mundo. Sandaling nagkatinginan sina Thea at Rafael. Walang sakit. Walang takot. Tanging pagmamahal lang. Ngumiti si Thea. Hinawakan niya ang kamay ni Rafael at inilagay ito sa ibabaw ng kamay ni Angelo. Kami, anak, mahinahon niyang sabi. Kami ang pamilya mo. Hinalikan ni Rafael ang noo ni Angelo, pagkatapos ay ang noo ni Thea. Pamilya. Ito tayo, dagdag niya. Niyakap sila ni Angelo, ang maliliit nitong braso ay sinubukang abutin silang dalawa. I love you, Mama. I love you, Papa. We love you more, anak, sabay nilang sabi. At sa silid na iyon, na dati naging saksi sa mga luha at paghihiwalay, ang tanging maririnig na lang ay ang mahinang paghinga ni Angelo, na mahimbing nang natutulog sa gitna nilang dalawa, panatag sa yakap ng kanyang mga magulang. Nagkatinginan sina Thea at Rafael sa ibabaw ng ulo ng bata. Sa mga mata ng isa't isa, nakita nila ang lahat, ang sakit na kanilang pinagdaanan, ang mga luhang kanilang iniyak, at ang pag-ibig na matatag na nakatayo pa rin sa kabila ng lahat. Wala nang kailangan pang sabihin. Ang dating kontrata ay naging isang tunay na panata. Ang mga pagdududa ay napalitan ng hindi matitinag na tiwala. Ang isang batang natagpuan sa gitna ng unos ay naging anghel na bumuo sa kanilang mundo. Hinaplos ni Rafael ang buhok ni Thea, isang haplos na puno ng pasasalamat at pagsamba. Niyakap ni Thea ang kamay ni Rafael, isang yakap na nagsasabing, nandito na ako. Hindi na ako aalis. Hindi sila isang perpektong pamilya na iginuhit sa isang libro ng kwento. Sila ay isang totoong pamilya, binuo ng pagpapatawad, pinanday ng mga pagsubok, at pinagtibay ng isang pag-ibig na piniling manatili at lumaban. Dahil sa kanilang tahanan, sa kanilang munting mundo, ang pamilya ay hindi isang salita na nakikita sa dugo. Ito ay isang damdaming pinipiling panghawakan, araw-araw, magpakailanman. Dra. Alve Reyes Sarmiento. Hanggang ngayon, 3 taon na ang lumipas, may kakaibang pakiramdam pa rin si Thea sa tuwing nakikita niya ang mga salitang iyon na nakaburda sa puting coat na suot niya. Nakaupo siya sa kanyang makulay na klinik, ang amoy ng alkohol ay nahahaluan ng matamis na amoy ng mga lollipop na premyo niya sa matatapang na bata. Isang maliit na batang babae ang nasa harap niya, humihikbi habang nakatingin sa hiringgilya sa kanyang kamay. Promise, parang kagat lang to ng isang napakaliit na langgam na pula, mahinahon niyang sabi, ang ngiti sa kanyang mga labi ay kalmado at totoo. Ang ngiting ito ay hinulma hindi lang ng mga taon niya sa medical school, kundi ng mga luhang iniyak niya sa ilalim ng ulan. Mabilis at maingat niyang itinurok ang bakuna. Isang saglit na pag-igik mula sa bata at tapos na. Inabutan niya ito ng isang makulay na band-aid na mailarawan ng pusa. Ayan. Tapos na. Ang galing-galing mo naman. Ang ina ng bata, na kanina pa kinakabahan sa gilid, ay napabuntong hininga sa ginhawa. Salamat po, doktora. Kayo lang po talaga ang nakakapagpatahan sa kanya. Napakagaan ng kamay ninyo sa mga bata. Ngumiti si Thea. Trabaho ko po yon. At gusto ko po ang trabaho ko. Pagkaalis ng mag-ina, sandali siyang sumandal sa kanyang upuan. Tumingin siya sa paligid ng kanyang klinik, isang pangarap na itinayo mula sa abo ng kanyang nakaraan. Ang key na ibinigay niya kay Rafael sa Quiapo ay hindi isang madaling pagsuko. Ito ay isang pasya na bigyan ng pagkakataon ang pag-ibig na subukang ayusin ang mga basag na piraso. At si Rafael, sa bawat araw sa loob ng 3 taon, ay maingat na pinulot ang bawat piraso at tinulungan siyang buuin muli ang sarili. Hindi sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng pasensya, suporta, at isang pagmamahal na tahimik ngunit hindi natitinag. Hihintayin kita sa labas, mahal, narinig niyang sabi ng isang pamilyar na boses mula sa pinto. Si Rafael, nakasandal sa hamba ng pinto, nakangiti. Ang isisi na dati ilaging seryoso ay mayroon ng malalambot na guhit sa gilid ng mga mata, mga guhit na inukit ng libo-libong ngiti. Rafael. Angelo's Haven, unang anibersaryo. Binasa ni Rafael ang malaking banner na nakasabit sa entablado.
Ang paligid ay puno ng mga lobo, ng tunog ng masayang musika, at higit sa lahat, ng halakhak ng mga bata. Ang pundasyong itinayo nila ay nagdiriwang ng unang taon nito. Pinanood niya si Thea habang nakikipaglaro ito sa isang grupo ng mga bata mula sa ampunan. Ang kanyang asawa, ang kanyang doktora, ay walang bakas ng pagod sa mukha. Ang liwanag na nagmumula rito ay sapat na para pailawin ang buong lugar. Ito ang babaeng muntik na niyang itapon, ang kayamanang hindi niya nakita dahil nabulag siya sa takot. Naalala niya ang kanyang sarili 3 taon na ang nakalipas, isang lalaking kinokontrol ang lahat, na naniniwalang ang pera at kapangyarihan ang solusyon sa bawat problema. Ngayon, alam na niya ang katotohanan. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa kakayahang magmahal ng walang takot. Ang tunay na yaman ay ang pamilyang naghihintay sa kanyang pag-uwi. Si Isabella ay isang mapait na aral na lamang, isang anino na tuluyan ang naglaho sa liwanag na dala ni Thea sa kanyang buhay. Papa! Napalingon siya sa tumatakbong si Angelo, ang kanilang anak. Sinalubong niya ito ng isang mahigpit na yakap at binuhat. 4 na taong gulang, maliksi at may mga matang puno ng buhay at pagmamahal. Papa, Mama said it's time for cake, masayang sabi ng bata. Okay, boss, natatawang sagot ni Rafael. Habang naglalakad sila palapit kay Thea, naramdaman niya ang isang kumpletong kapayapaan. Ito ang kanyang tagumpay. Hindi ang mga gusali na may pangalan ng Sarmiento, kundi ang pamilyang ito na may pangalan ng pag-ibig. The Ampersand Rafael. Ang gabi ay payapa. Ang malaking mansyon ay isa ng tunay na tahanan, ang bawat sulok ay puno ng mga alaala ng tawanan at mga maliliit na yapak. Nasa silid sila ni Angelo, sa ilalim ng malabong ilaw ng isang lampshade. Si Thea, nakaupo sa gilid ng kama, ay nagsasara ng isang storybook. Si Rafael, nakaupo sa tabi niya, ang isang braso ay nakayakap sa kanilang dalawa. At ang prinsipe at ang prinsesa ay namuhay ng maligaya sa kanilang kastilyo, kasama ang kanilang munting anak, pagtatapos ni Thea sa kwento. Si Angelo, na halos tulog na, ay dumilat ng bahagya. May isang tanong sa kanyang mga mata, isang tanong na matagal nang nabubuo sa kanyang isipan. Mama! Papa, bulong nito, ang boses ay malambing sa antok. Yes, anak, sabay nilang sagot, ang kanilang mga boses ay naghahalo na parang isang himig. Tumingin ito sa kanila, ang mga mata ay seryoso at puno ng pagka-inosente. Sino po ang totoo kong pamilya? Ang tanong ay lumutang sa katahimikan ng silid. Hindi ito nagdulot ng sakit o kaba. Handa sila para dito. Tumingin si Thea kay Rafael, at sa isang saglit na iyon, nag-usap ang kanilang mga mata. Isang pag-uusap na puno ng pag-unawa at pagtitiwala. Ngumiti si Thea, isang ngiting puno ng init. Kinuha niya ang kamay ni Angelo. Pagkatapos, kinuha niya ang kamay ni Rafael. Pinagpatong niya ang 3 kamay nila sa ibabaw ng kumot. Kami, anak, mahinahon niyang sabi, ang bawat salita ay may bigat ng katotohanan. Kami ang pamilya mo. Hinalikan ni Rafael ang tuktok ng ulo ni Angelo. Ang pamilya ay hindi laging tungkol sa dugo, anak. Ito ay tungkol sa pagmamahal. At mahal na mahal ka namin. Niyakap sila ni Angelo, ang maliliit nitong braso ay sinubukang abutin silang dalawa. I love you, Mama. I love you, Papa. We love you more, anak, sabay nilang sabi. At sa silid na iyon, na dati naging saksi sa mga luha at paghihiwalay, ang tanging maririnig na lang ay ang mahinang paghinga ni Angelo, na mahimbing nang natutulog sa gitna nilang dalawa, ligtas sa loob ng isang pag-ibig na pinili at pinaglaban. Dahan-dahang tumayo sina Thea at Rafael, maingat na hindi magising ang bata. Sa katahimikan, nagtama muli ang kanilang mga mata. Walang salitang namutawi. Dahan-dahang hinawakan ni Rafael ang pisngi ni Thea at marahan itong hinalikan sa labi, isang halik na hindi na puno ng desperasyon, kundi ng kapayapaan at walang hanggang pasasalamat. Pamilya. Ito sila. Isang kwentong nagsimula sa isang kasunduan, ngunit nagtapos sa isang wagas na pagmamahalan. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagsama sa akin sa bawat kabanata ng kwentong ito. Ang bawat reaksyon, bawat komento, at bawat sandali na inilaan ninyo ay nagsilbing inspirasyon at lakas upang bigyang buhay ang bawat salita. Habang isinusulat ko ang kwento ni Thea at Rafael, naging isa itong emosyonal na paglalakbay. Ramdam ko ang bawat pighati ni Thea,
ang bawat pagsisisi ni Rafael, at ang bawat kislap ng pag-asa sa mga mata ni Angelo. Naging isang paalala ito sa akin na ang pagsusulat ay hindi lang pagbuo ng mga eksena, kundi paglalakbay kasama ng mga tauhang ating minamahal at pinagdarasal. Ang kwento nila ay isang paalala na ang tunay na pamilya ay hindi palaging nagsisimula sa dugo, kundi sa pag-ibig na piniling itaguyod at pagtibayin sa kabila ng mga pagsubok. Ito ay isang salamin ng katotohanan na lahat tayo ay nagkakamali, ngunit ang tunay na lakas ay nasa kakayahang magpatawad, hindi lang sa iba, kundi maging sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa. Pag-asa na kahit sa pinakamadilim na unos, laging may liwanag na naghihintay kung pipiliin nating buksan ang ating mga puso. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang inyong naramdaman? Anong aral ang inyong napulot? At sino sa mga karakter ang pinakatumatak sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba. Bawat isa po ay aking babasahin at pahalagahan. Muli ang aking taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa ating susunod na kwento.